Hello guys! Magandang araw! Tara, recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Ang ating food for the soul ngayon ay ating mababasa mula sa Ephesians chapter 6 verse 17. And it says, "Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God." Weapons. Ito ang pangunahing kailangan ng isang sundalo. One of the late great American Army General na si George Patton ay nagsabi, "Your job is not to die for your country, but to cause others to die for theirs." Maunawaan man natin ito, yung kanyang sinabi, o ano man, maunawaan man natin ang ibig sabihin ni George Patton o hindi, bilang mga Kristiyano, tayo ay wala sa digmaan. Diba? Wala tayo sa battle. Sinasabi na bilang mga Kristiyano, tayo ay mga sundalo na nakakaranas ng iba't ibang laban o digmaan dahil sa iba't ibang karanasan at kalagayan ng ating buhay. At sa panahon na tayo ay dumadaan sa mga pagsubok na ito, no? Pagsubok ng buhay, ito ay hindi panahon upang umalis. Diba? Pag kayo, mga kabataan, ay nakakaranas ng mga pagsubok, anumang battle, hindi iyan ang panahon para umalis. Hindi yan ang panahon para kayo ay tumakas. Hindi yan ang panahon para kayo ay mag-absent without leave o tinatawag nating awol sa ating Panginoon. Ano ang mabuting balita sa ganitong mga pagkakataon ng ating buhay? Hindi tayo dapat matakot. Huwag tayong mangamba. Don't be afraid of any battle we face, because God has given each one of us, each one of you, as an offensive weapon in our armor. Na sinasabi sa Ephesians 6:7, "Put on salvation as your helmet and take the sword." Diba? Take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang salita ng ating Panginoon. Ang sword of the Spirit ay ang salita ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga na sa lahat ng kaabalahan natin, sa lahat ng inyong ginagawa, ang dami niyong pinagkakabalan, mga kabataan, ang dami niyong pinagpupuyatan, ang dami niyong pinagkakapaguran. Take time to stop. Stop for a while and take a recess to give time for the Word of God. Ito ang ating sandata. Ito ang panahon para huminto sandali and admire the sword. Naisin natin yung sword na to, itong sandata na to. Polish our sword at dalhin natin ito sa ating mga puso, sa ating mga buhay, at isapamuhay natin ito. When we speak the word of God boldly in faith, that mighty spiritual weapon slashes through every temptation or spiritual opposition that comes your way. Kaya, young people, engage ourselves, engage yourself, engage your soul in the word of God. Diba? Ilagay natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Dahil ito ang sandata natin upang magtagumpay sa anumang challenges, anumang temptations, and tests sa ating buhay. Kaya mga kabataan, meron ka bang pinagdadaanan sa oras na ito? Pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Meron ka bang kabigatan sa oras na ito, kahit ikaw ay mga kabataan, kayong mga kabataan? Put on the helmet of salvation, sapagkat ito ang ating kailangan. Take the sword of the Spirit in you. Take the sword. At sa oras na ito, sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos, magtatagumpay ka. Let's pray.
Thank you, Jesus, for your word na nag-e-empower sa amin. Thank you for the blessing of your word. Thank you for the power of your Holy Spirit. Thank you for your wisdom through your word. Help the young people to be empowered through your word, through the good news of your word sa kanilang buhay. Maraming kabataan ngayon may iba't ibang pinagdadaanan, anumang ito ay nakaka-apekto sa kanilang buhay, sa kanilang mga pagdidesisyon, sa kanilang mental health, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga kalalagayan ngayon. In Jesus' name, make them victorious. Nawa, O Diyos, ipagkaloob mo sa kanila yung helmet of salvation and the sword in any battle of their lives, sapagkat this battle belongs to you. Ikaw, Panginoon, ang magpapatagumpay. Kami ay lalaban sapagkat ikaw ang kalaban, ikaw ang aming lumalaban sa aming mga kaaway. Ikaw ang lumalaban sa mga gustong umaway sa amin. Ikaw ang lumalaban sa mga gustong magpabagsak sa amin. You are the God who is powerful and mighty. Kaya't patawarin niyo po kami kung kami ay pinanghihinaan ng pananampalataya. And right now, Panginoon, empower the faith of the young people through your word, through the sword of the Spirit na nasa kanilang buhay sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Thank you, Jesus. Gamitin niyo po ang mga kabataang pagpapala sa lahat ng panahon at maging pagpapala sa kanila palagi ang mga salita mo na nagiging sandata sa araw-araw ng kanilang buhay. This is our prayer in Jesus' name. Amen! Amen! So young people, nawa ay naging blessing sa inyo ang devotion natin ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday ng hapon na mag-recess. God bless everyone!